Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli, andito na naman ang Team Kidapawan para Ayun. Sige. Parang may nangyari. Sige, sige. So ayan, medyo nagano pero patuloy pa rin tayo sa ating episode ngayong Yes, kasi hapon, marami partner. tayong matutunan dito ngayon. Yes, I agree. And alam naman natin na kapag kalambag, meron tayong mga miyembro na kasama. Yes, partner. So ayan, ipakilala na natin sila. So Dorothy, ikaw na ang mauna. Hello, ako nga pala si Dorothy at welcome sa ating kalambag. Yun. And Sige hi lang. Dorothy! Anong Hi! plema dyan sa inyo? Ano ulit? Anong plema dyan sa inyo? Maulan-ulan kanina pero natapos na. Yes, sige, Okay. sige. Kumusta ngayon, Dorothy? Kumusta ang buhay? Okay lang, busy kasi galing lang ng alis then bago lang din nakabalik ng bahay. Oh, yun. It's, Goods naman yun. So next, si Ate Rhea. Hi Ate Rhea! kumusta? Inyo. So, long time no see, no? So, dito, Yes. parang super ulan, pero mainit. Parang feel mo yan. Mainit na maulan. So, yun na naman, bagong bag series. Thank you. So, partner, kumusta ka ngayon? Ayun na nga. Okay lang naman kasi alam naman yung klema, di ba? Maginaw. Sumagin na talaga. Andito din tayo sa office ng Division office ng yeah, Kidapawan. and So, naka-aircon pa, so doubly talaga yung ginaw. Ginaw. So, So- by the way, I'm Jonaline M. Calamba from and Masibulig Integrated School, SDO, Kidapawan. and I am Allen Fain Elmerigo mula sa Malangol National High School. At alam nyo ba, di ba ngayon, Rhea, Dorothy, is November na. So, ano pala ang nasa November, partner? Okay, so sa November, hindi lang all about Halloween, yung mga celebration. Oo. At ngayong November din, ipinagdiriwang natin ang National Children's Month. So batiin natin Batiin mo everyone natin yung mga kabataan. So, shout out pala muna sa mga viewers dyan. Please Yes. like and share po ang ating page and para ma-shout out natin yung mga kabataan natin. So, partner, let's greet the mga kabataan natin. Yes. So sabay-sabay nating batiin ng Happy Happy Children's Children's Month. Month. Okay, so ayun. So, yun yung title natin ngayon for today's Mhm. episode. So, marami talaga tayong matutunan dito kasi mayroon tayong mga sharing. No? Yes, marami yung sharing na magaganap. Mhm. So, para sa inyo, 'di ba? Ano yung layunin ng ating title na ngayon na 2023 National Children's Month Celebration? So, para sa iyo, Rhea, ano nga ba talaga yung layunin nito? So, sa atin, yung pinakalayunin ng National Children's Month is to mabigyang pansin yung mga kapakanan ng mga bata sa bansa, especially sa pangkalusugan, sa edukasyon, at proteksyon ng mga bata. Yun. So, Di ba? Tama. Mabigyan ng pansin talaga yung mga kabataan sa kanila, sa kahalagahan ng kanilang karapatan at kalusugan. So, I agree doon, Yes. partner. Agree talaga ako din. So, next, si Dorothy naman. Sa akin naman is yung layunin is parang i-focus yung sa mga kabataan talaga na which is let's remember the saying ni Sir Rizal na ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. So, napaka-importante ng mga bata talaga, ng mga children, and need siya need mapalawak and ipalakas yung pagfo-focus sa mga kabataan ngayon. Kasi yan yung ano nila, yung kalusugan, yung health nila, ganyan. So, yun. 'Di ba? Tama talaga yung
pinofocus talaga yung mga kabataan dito Yes. kasi nga buwan ng mga kabataan. Ano? So, ikaw, Alwin, ano naman para sa'yo yung ano talaga, Para sa akin layunin? yung layunin ng Children's Month. Isa sa mga factors kasi um sa atin sa isang society is ang kabataan talaga is pag-asa talaga. Kasi Yes. dun uunlad ang isang bayan. Kapag walang kabataan, walang kwan. So, kailangan talaga ng Children's Month kasi upang mapalawak ang mga karapatan ng kabataan. Ano pa tawag natin ito? Upang mapagbigyan halaga. Kasi Yes. ang tao ngayon is more on focus na kasi sa trabaho at hindi na nakafocus sa mga kabataan kung ba pinapabayaan nila. Kaya Yes. malaki talaga ang tulong nito kasi halagahan natin ang mga kabataan, di ba, partner? Yes, Alvin. I agree. Then, para naman sa akin, agree ako sa sinabi ni Ate Rhea na ang layunin nito ay upang mabigyan ng pansin at pagkilala sa kahalagahan ng karapatan, kalusugan at kagalingan ng mga kabataan. Yes. So, di ba, when we talk about kabataan, napapag-usapan na din natin yung mental health nila. Di ba, partner? Yes. Agree ba kayo doon, Rhea at Dorothy? Yes, very. So, Agree. so ngayon, Important talaga. na-mention naman yung mental health. Para ba sa inyo, ano yung pumapasok sa isip nyo when you heard mental health? Unahin natin si Alvin. Sige. Parang kinakabahan ako kasi ako yung... Sige. Para sa akin, mayroon siya, kasali siya, kumbaga dugtong siya sa mga kabataan. Kasi ang kabataan, lahat tayo mayroong mental health. Yes. And tulad nga ngayon, sineselebrate natin yung National Children's Month. Lahat tayo mayroong problema, lahat talaga. At ano ba to? Sa mga kabataan kasi, meron din silang mga issues Yes. and pansin, di ba? Yes. So, kailangan talaga na mapagtugunan talaga ang mental health ng kabataan. Kasi sa panahon ngayon, parang sensitive na. Oh, masyado. Sensitive na. Lalong-lalo na medyo teki-teki na yung Teki na. panahon natin, yung Gen Z. Gen Z. Ano tawag doon? Gen Z. Parang hindi naman Gen Z. Millennial. So yun, Dorothy, para sa'yo, ano nga ba yung mental health? Yung mental health is ano siya na medyo sensitive na topic and ano siya, hindi din siya same sa lahat. Like, kung mag-cope up yung isang tao sa isang mental health issue niya, iba din sa ibang tao. So, kung sa iba, medyo okay lang, pero yung sa iba, sobra-sobra na pala yung problems nila, ganyan. So, parang, ano siya, important issue siya na kailangan i-discuss, ganyan, na paano siya i-cope up, paano siya malabanan, yung parang hindi madala sa emotion na nafe-feel mo na hindi maganda. Ganun. So, ayun, no? It's all about the emotion of the individual partner. Kumbaga parang sa internal na battle. Yes, kasi yung mga bata, kung i-compare natin sa adult, parang ang emotions nila is parang hindi masyado strong. Ganyan, parang ganyan good. Kasi if sa adult, parang maisip mo pa na parang they have siguro mas stronger yung katatagan sa sarili, ganyan. I'm in comparison sa mga kabataan. Totoo naman. Oo. So, 'di ba? Yung importance niya, sobrang importante, 'di ba? Agree ka ba doon, Rhea? Yes, super agree. So, gaano siya ka-importante sa buhay ng isang individual para sa iyo, Rhea? Sige. So, yung mental health is one of the crucial talaga na aspect ng isang tao. Kasi without that, paano ka magpa-progress bilang isang tao, di ba? So, lahat ng ginagawa natin is through our mind. So, wala kung hindi healthy yung nasa isipan mo, syempre, automatic, hindi healthy yung mga outcomes mo na gagawin ka. Kasi super, parang wala ka na sa self mo, parang negative naman. So, it's so very important to make our mental health healthy. Diba? Especially ngayon, mga kabataan ngayon is very parang sensitive in terms of mental issues.
hindi kagaya noon, 'di ba? Parang nako-compare nila yung generation ngayon before. But it is not our fault. It is about the generation. So sa atin, let us just be positive always and keep our mental health healthy. Yun lang. Yes, all right. 'Di ba? And connection siya ngayon sa ating tema na kung saan healthy, nourished, sheltered, ensuring the right to life for all. Yun yung tema ng ating 2023 National Children's Month Celebration, Council for the Welfare of Children. So, ayun. So next, 'di ba, na-mention naman natin yung mental health. Alam naman natin na mayroong iba't ibang mga tao na nakakaranas nito. Lalong-lalo na nung pandemic, 'di ba? Kailangan talagang ma-pursue tong mental health na to, awareness para hindi lamang sa ating mga kabataan kundi para na din sa lahat, 'di ba? Kasi nung pandemic, grabe yung buhay ng tao. Parang kinulong ka talaga sa isang kwarto na for 2 years. Yeah, for 2 years. Parang limited yung mga galaw mo. Yes, limited lang yung galaw mo. And alam naman natin na bawat isa sa atin is talagang naapektuhan nito. And ngayon, meron tayong video sharing na kung saan panonoorin natin ang storya ng isang kapwa natin kabataan na dumaan sa malaking pagsubok na nagdulot na naging panganib sa kanyang mental health condition. Saksihan natin kung paano niya nalampasan ang problema at ano-ano ang mga tulong na natanggap niya upang malampasan ito. So let's buckle up and be comfortable kasi Yes. marami talaga tayong mga reflection dito. Kaya, let's And go! mamaya, comment down below kung ano yung mga reflection niyo Yes, sa video na aming i-represent. Good. So, Good. Sige. So, maganda talaga tong video na ito. Kaya, sa lahat po ng viewers, may request every viewers, I hope na okay lang kayo. And habang ka-prepare sila. So, I hope na ma-share nyo ito kasi marami talaga mapupulutan ng aral. So, okay na parte. wait lang. Sige, yan. So, meron tayong technical problems. Pero okay lang. Okay lang. Okay lang Sige, yun. patuloy natin muna yung natin. usapan natin. Usapan natin. So, ayan Dorothy, kamusta naman yung mental health mo nung nakaraang pandemic? Siguro hindi masyadong okay. Sa inyo ba? Okay lang ba? Parang sa tingin ko sa lahat, merong mga Oo negative, naman. di ba? Meron talaga. Oo, hindi talaga naiiwasan yun. Siyempre, nakasanayan natin na naglalabas-labas talaga. Like, hindi lang nakastock sa isang bahay. Tapos, parang hindi mo alam kung anong gagawin mo kasi sa pang-araw-araw mo na, sa bahay ka lang nakaupo, ang ganyan. Parang, din yung productivity natin, no? Parang nabawasan siya na imbes na naglalakad-lakad ka, na ganyan-ganyan. Tapos yung mga friends din natin, hindi masyado nating nakikita, which is, parang dagdag siya sa positivity or happiness sa life sana natin. Yun lang, na-stuck tayo sa bahay, which is, through online lang tayo nakakausap sa mga friends natin. Yes, totoo yun. Ito yun. So, ayun na nga, yung hinihintay ng lahat. Yes, kasi okay na. Okay, Okay na na. partner. So, settle lang kayo dyan, then watch the video. And I hope Enjoy, mga guys. reflections dito. Kasi marami talaga matutunan dito. Yes, I agree. Yes. Para sa iba, pagkakabuklod at pagkakaisa.
ng bawat pamilya at mga kaibigan ang naidulot ng COVID-19 outbreak na nagpatigil sa kalakaran, ekonomiya at edukasyon sa loob ng mahigit 2 taon. Ngunit hindi ganon kay Miko. Para sa kanya, isa itong bangungot na kailanman ay hindi niya inakalang kanyang mararanasan. Masayahin noon si Miko, maraming kaibigan at masigasig sa kanyang pag-aaral. Ngunit sa isang iglap ay nagbago ang lahat. Ang dating mukhang nasanay sa masiglang buhay ay naging malungkutin at matamlay. Naglala po akong depression tungod kay at that time gi-isolate mi sa among pamilya, so dili jud ko makagawas-gawas. Ang akong social anxiety kay grabe nga na nagdako jud siya maayo to the point na wala na ako nagagawas sa kwarto, mga pila to ka bulan nga naguol na ang akong mga igsuon kung anong wala na daw kay gawas-gawas. Dahil sa biglaang lockdown, ay parang gumuho ang mga pangarap ni Miko. Hindi siya nasanay sa biglang pagtahimik ng kanyang mundo. Nalungkot at napabayaan ang sarili, lalo na nang mawalan siya ng tunay na inspirasyon sa buhay. Ang kanyang ina na pumanaw dahil sa COVID-19. Naabot sila dito sa ospital. Perti pa namong thank you ato kay Lord kay na siya dito safe na wala po na pero na time nga tingala ko nahilom ang GC ug kalit. Pag-abot dito kay mga pila ka minutes, wala po nila na save ang akong mama. Kapila po nila gi-CPR akong mama. Kanang labaw pa po siya sa normal, gitry jud tanan sa doktor. Tapos nagpasalamat kami ato sa nurse una-una kay abi na mo na adto siya dito sa Cotabato nga safe niya ing ato lang di ay nahitabo. So syempre akong pamilya kanang grabe jud ang hilak ato, makita jud ako kung papa nga kanang dili man jud na siya basta-basta muhilak, pero ato nga time kay perti jud niyang hilak ko mao naluoy jud po ko. Tapos sa bawat pagdipas ng araw, ay unti-unti ring nawalan siya ng ganang makihalubilo sa iba. At ang masaklap, nawalan ng ganang mag-aral. so tungod sa nahitabo sa ako, naisipan jud na ako nga pinakaano nga magundang na lang kong eskwela. Tapos dili na ako magpadayon kay syempre wala na po ko'y gana mabuhi ato nga time. Kay syempre akong mama nawala. Importante kasi sa ako at tapos murag gubot na po kayong akong ang akong isip nga dili na lang siguro kung mag-eskwela na lang ko diri sa balay. Sa pagpanaw ng kanyang katangi-tanging ina, ay pumanaw rin ang kanyang mga pangarap. Hindi madaling tanggapin ang katotohanang hindi man lamang niya nasulyapan ang kanyang ina sa mga huling sandali nito. Pero ang nakalain nga part kay nag-advise siya. Gilubong akong mama pero wala may gipagawa sa balay. Ang akong mga tita lang tito ang nakaadto, pero kami mismo na pamilya niya kayo. Wala dyan may gipagawas, wala may gitugutan po sa barangay kay siya nga kaya lagi nina ka ng maabot lagi ang time, hapit na ko maayo, feeling na ko hapit na jud ko maayo. So ako liar man di si mama abin ni ko. Amin ako na ko, tukado niya yung giingon pero wala. Sa kabila ng pait na naranasan ni Miko at ng kanyang pamilya, ay unti-unti siyang nakabangon mula sa depresyon. Malaki ang nagawang tulong ng programang Project Paminaw ng Guidance Center ng Kidapawan City National High School, sapagkat sa programang ito
na ilalabas ng mga estudyanteng nakararanas ng depresyon ang kanilang mga saloobin. Project Manina was launched in July 2020 para tugon sa mga bata during pandemic with regards to their mental health concerns, no? So this is actually an avenue wherein they can ventilate their emotions, no, concerns in their mental health concerns. So this is an online and telecounseling wherein ang guidance counselor motubag siya sa mga calls, no, or kanang mga message no gikan sa mga bata bahin sa mga kung halimbawa na sila mga depression, no, or mga nagkaroon silang mga thoughts, no, about na gusto nila na matubag sa isa ka guidance counselor. Ayon sa Project Paminaw, isa si Miko na natulungan ng programa. Kaya naman ay malaki ang kanyang pasasalamat sa pamunuan ng City High, lalo na sa punong guro na si Ginang Roselinda Tilonsaga sa suportang ibinigay niya sa naturang programa. Good morning, everyone. I am the principal of Kidapawan City National High School and I am wholeheartedly supporting the Project Paminaw of Kidapawan City National High School. Kasi as we started, maraming mga estudyante ang natulungan, maraming mga parents na pumunta dyan and asking what is Project Paminaw because nakita nila na maganda talaga ang resulta sa kanilang mga anak. And I'm happy also to know that not only the principal is supporting that project, but the whole community of Kidapawan City National High School. Why I am saying it was good? Because it was being benchmarked by some of the schools, not only in Kidapawan City Division, but for the entire region. That really a great help for the students na parang meron silang konting problema about their mental health. Thank you. Gusto lang na ako mag-thank you, especially sa Project Paminaw, project sa City High, sa mga teachers nga wala ka gina-down, perminti ka gina-boost ang imong mga self-confidence para magpatuloy ka sa pag-eskwela, even though nga na imong past. O syempre kay Ma'am Rose, nga isa pod sa pinaka-dako nga factor para maano ni nga project. Thank you kaayo sa ilaha, thank you kaayo sa Kidapawan City National High School. Kay tungod kita ko ang new perspective nga dagan pa day way para ma-convert akong sadness into happiness. Tapos makapadayon ko human ako akong gusto mahuman sa ako. Tunay ngang nakapangyayari ang pagtutulungan at pagkakaisa. Gaya ni Miko, na numbalik ang kanyang sigla sa kanyang pag-aaral at lalong nanumbalik ang sigla sa kanyang mga pangarap na minsan na niyang sinimulang buuin. Nasa grade 12 senior high school Humestrand na si Miko at dito niya muling ipagpapatuloy ang naudlot niyang pangarap. Katulad ni Miko, naging makatotohanan pa rin ang kasabihang habang may buhay ay may pag-asa. Pag-asang nakasalalay ang patutunguhan sa buhay, kasama ang gabay ng may kapal at tulong ng mga taong nakapaligid, ay hindi masasayang ang pamilyang pinagbuklod na minsan na rin nagkaroon ng bangungot. Yun, maraming salamat. So, muli nagbabalik. So,
Yun, gawa pala yun ng estudyante ng Kidapawan City National High School. So thank you po sa inyo. At the same time, thank you din, Nico, for sharing your story. Yes, sa hindi po, quick recap lang po tayo. Baka Recap. i-summarize na natin. Si Sige. Kuya Nico ay mayroong magandang buhay. At yun, pagdating ng pandemic, is nagkaroon talaga ng Depression. malaking problema. Lalo na nung nawalan siya ng totoong pag-asa na At kanyang ang masakla pa doon is yung nilibing yung kanyang nanay na wala sila. na hindi man lang niya nasilayan sa huling hininga. So, para sa iyo, Dorothy, ano yung reflection ng story ni Nico? Para sa akin is na about sa kasabihan sa last na habang may buhay ay may pag-asa, pag-asang nakasalalay ang patutunguhan sa buhay. So parang imbes ay since buhay pa man siya, pero yun nga namatay yung kanyang nanay. So parang gumuho yung life niya kasi syempre pag parents talaga napakasakit sa damdamin. Pero still since he is living, he should still continue his life. Syempre if napag-isipan niya na mag-stop sa pag-aaral, like maiisip niya din na sasaya kaya yung nanay ko kapag nag-stop ako ng pag-aaral, ganyan. So parang since buhay ka pa, like ganyan, use your life in ano din, tumingin ka sa mga positibong bagay na imbes na ma-stuck ka sa negativity and doon sa part na yun, dapat pwede mo din siyang gamitin as an inspiration na para man lang maging masaya si nanay, kunwari ganyan, mindset niya na makita niya ako dito sa baba na makapagtapos ako ng pag-aaral, ganyan. Pinagpatuloy ko ang buhay ko kahit na may na-experience sila na napakasakit sa kanilang buhay, ganun. O, diba? Nakakalungkot lang yung nangyari sa buhay Grabe nila. talaga partners. And Pero alam ko, naranasan din yun ng iba, mm, diba? Then, para naman sa'yo, Rhea, ano yung reaction mo or ano yung masasabi mo sa story ni Nico? So, ayan, parang mahina yung signal ni Rhea. So, So for ayan me, na siya. Oo. okay na po ba? So for me, I believe talaga na hindi lahat nangyayari sa buhay natin is we have the control. So dapat may mga may mga Unexpected. dapat understand na lang natin yung mga bagay-bagay. Maybe ngayon it is a painful situation, pero darating yung time na marirealize natin na what if ginawa ko yung everything happens for a reason. So ngayon, doon sa nangyari sa buhay ni Miko or ganun. Siguro it is a blessing in disguise, no? Lahat naman talaga may mga rason. Kasi kung napatuloy yung buhay ng mama niya, siguro naghihingalo na siguro ngayon. Hindi natin alam. So ayun, dapat strong. Alam ko mahirap maging strong sometimes, but we should always choose to be strong. Kasi at the end of the day, tayo lang din naman yung nagbibigay self booster sa atin, 'di ba? Kapag you're feeling down, walang ibang tao naman kasi walang ibang tao kundi yung sarili mo lang yung makakapag-boost ng mga dapat i-boost yung confidence, feelings, ganun. Ayan. So, para naman sa'yo, Alvin, diba?
Ano yung naging reflection mo sa story ni Nico? Para sa akin yun talaga yung pinakamabigat din kasi namatayan siya ng ina tapos hindi niya nasilayan lang Sa man huling lang hininga. sa huling hininga. Yes. So para sa akin, so sad, tulad yan sinabi ni Rhea, sometimes mahirap maging strong, Pero kailangan. kailangan. Kasi tayo ay warrior. So, Yes. reflection ko dun is kumbaga, lahat tayo mayroong problema. And I know that mahirap din minsan, pero may, yun yung uh, parang kuan ni Quenico kasi Yes. mayroon siyang problema pero nalampasan niya. Yun. Kaya meron talagang malaking impact yun kasi kapag mayroong problema, meron talagang solusyon. Yun Yun. yung yun yung isa sa mga reflection ko dun sa video kasi sobrang bigat ng problema niya eh. Parang Yes. kung ako Hindi. hindi ko rin kaya pero nalampasan niya. Kaya so proud for you Kuya Nico kasi Yes. Super strong mo. nalampasan. Then, And nakita din natin sa video na ang kanyang ngiti. Parang parang sobrang, okay na siya. So, I know that merong sadness pa, pero pero in healing oo. na. Kaya Kumbaga. maraming salamat po sa ating punong guro sa National High School, Kidapawan National High School sa ang programa niya, Project Paminaw. Yes, yung Project Paminaw. Ah, So, ako naman, si Nico, I'm so proud for him kasi napaka-strong niya kasi kaya niyang lampasan kung ano man yung problema na dumating sa kanya nung nawalan siya ng nanay na hindi man lang niya nasilayan until her last breath. So, at the same time, hindi mo magagawa yung healing na kung baga na tinatawag kung wala kang kaagapay. And then yung project ng Kidapawan City National High School which is Project Project Paminaw. Paminaw. So yun yung magandang plataforma. So na kung saan yung mga kabataan natin na may mga problema, pwede silang dumulog doon at magbigay ng kailang concern. And isa din doon, so isang factor that mayroon siyang malaking tulong sa atin as a student Yes. leader. Kasi we are student leader here, di ba? Yes. So, pwede natin yung ma-come up na idea, magkakaroon tayo ng ganun na project, pero sa hindi, mga schools hindi, natin. oo. Oo. Good. Pwede natin yun mapa-improve or lagyan ng mga, ano ba, Modify. pwede natin gawin sa ating mga paaralan. So, ika nga, di ba, no man is an island. So, we need someone to rely on. Kasi, kapag sinarili mo yung problema mo, wala talaga yung mangyayari. Ang dapat mo lang gawin is meron kang kahit isang taong handang makinig sa mga rants mo, sa mga problema mo sa buhay, at handang magbigay ng advices without judgment. 'Di ba? And at the same time, as a peer counselor dito sa Kidapawan City Division at sa aming school, nandito handang gumabay at handang makinig sa kung ano man yung mga problema nyo and handang mag-advise without judgment. So, yun na nga, di ba? So, para sa iyo, Rhea, meron bang mga programs sa schools nyo na sumusuporta about mental health? Of course, marami din mga programs outside sa pagiging SSG officer. So may mga programs din kami like sa peer, and we have, and coming na din po yung sports fest namin which is engaging mental and physical approach, 'di ba, sa mga bata. Kasi paano magpa-progress yung isang bata if without the physical? So paano para maging strong din sila parang sa no way, parang makakalimutan nila lang mas. Ayun, Sports Fest is approaching. And yun, may mga kami mga programs din yung mga peer facilitators namin. Last time may ginawa kaming larong Pinoy which is very helpful. For me as a grade 12 student, parang hindi na kami interesado sa mga ganyan eh. Siyempre, tayo mga busy na tayo, masyado busy person na tayo. So sa mga kabataan, they really love it kasi they engage themselves into something na
nai-enjoy nila, ganun, and I thankful ako sa ganung mga organizations. Kumbaga stress reliever yung mga ganun. Mga activity. Yes, ng mga activity na gano'n. So, 'di ba, nung nakaraang pandemic, medyo mahirap yung buhay natin as individual. Pero para sa iyo, Dorothy, how did you manage the situation of COVID-19 during lockdown? For me, actually, it was a tough experience, but then with the help of family, they are there to siguro to keep me company na yang ganyan. And then of course sa friends na kahit through online lang, may makakausap ka na to make yung parang pastime na kanang yang biro-biroan, mga ganyan. And then, of course, with the faith kay God, na always lang pag-pray, kunwari may problem ka, you, always ko, yung parang nakastock sa mind ko na if may problem ako, I'll just pray to God. And yung three ang naka-help sa akin sa pandemic, my family, my friends, and kay God, yun talaga. Yun. God should always the center of our living, 'di ba? Number one. Kahit ano man yung mga religion natin, Mm-mm. God is always there. So, 'di ba, during lockdown is ano 'yun, yung tawag, kumbaga sobrang Alone, sobrang tahimik ng buhay mo, 'di ba? Kasi Tama andun yun. ka lang sa kwarto mo, na kumbaga pumupunta ka lang kusina, sala, sa living area, and sa kwarto mo, dun mo ginaspend yung araw mo. Pero with the help of your family, alam mo naman na safety kayo kasi kayong buong pamilya andyan sa mismong bahay ng walang nagkakasakit, and very thankful ka kay God dahil sa ganyan. Then, komportable ka kasi nandyan yung pamilya mo, Mhm. safety kayong lahat sa Yes. bahay. So, ang daming tinuro ng pandemic sa atin, 'di ba? Agree ba kayo dyan, Alvin? Yes. Dorothy, Rhea? Kung sa akin lang, kung paano maging isang disiplinadong individual. Hmm. 'Di ba? Kasi maraming naging bawal during pandemic. So, kailangan mo talaga siyang sundin, pero for your safety lang naman din, 'di ba, Alvin? So, ayan, Alvin, paano mo ba na-manage yung situation during COVID-19 lockdown? Sige. Paano ko ba na-manage yung ang COVID-19? Yes. It was tough, but ganito kasi yan. Kapag mayroon kang mindset na maging positive lang, positive ka talaga. And kung mayroon kang mindset na negative lang, negative talaga ang nandito. Kaya si Alwin, ang ginagawa niya sa during pandemic is kumbaga stroll sa bahay kasi malaki yung field sa amin. Like may farm doon. Wow. Hindi man gaano masyado, pero like meron lang ang maakyat sa puno. yun yung ginagawa. At kapag sa bahay naman, social media talaga. Social media kasi chat sa mga friends. At na-remember ko pa doon dati yung pandemic. Nag-video call ako sa mga classmates ko kasi sabay kami nag-answer ng module na. Yun. Nagkopyahan na Nagkopyahan. Pero it was so sad and marami siyang positive and negative na nangyari. Effects. Ang positive doon is, kumbaga, parang na-build ko yung sarili ko. Mm-mm. Kumbaga, marami akong Self-realization. maraming na-realize, yun. Maraming na-realize, Nakapagmuni-muni. nakapagmuni-muni. Maraming na-realize at isa pa doon, positive is nakapag-spend time kami ng family ko. Mm-mm. Kasi during pandemic, wala talaga. Like, Zero. like punta ng trabaho sila, tapos kami punta ng school, nakikita lang kami during gabi na. So, yun talaga yun yung the best kasi nakapag-spend time kami together. And sa mga negative, ang hirap kasi limited yung mga
Galaw Galawan. mo. Galaw mo. Kasi baka mayroong tanod. Sisitahin ka ng tanod. Uy, bakit ka nandyan? Pasok. Tanod Pulis to, talaga. pulis. Oo. Mm. So, self-discipline lang talaga. Dapat marunong din tayong sumunod sa mga rules kasi para lang naman yan sa ikabubuti ng lahat. So, and para naman sa iyo, Rhea, paano mo ba um, during lockdown? So for me, di ba ano yun? Blended learning, may online at saka modular learning. So as a parang hindi talaga ako into writing kasi more on kapag nasa school, yung physical na talaga nasa school is active ako in terms of participation. Pero nung nag-lockdown, tapos modular, parang ayaw ko talaga mag-answer ng module kahit na may isasagot ako, pero ayaw ko talaga kasi we will put it into writing. So, parang nandun, nag, natipok lahat yung mga modules ko. I think mga 50 plus modules, tapos tomorrow na siya ipapasa. Parang na-depress ako nun kasi graduating ako as a junior high school student. Parang ang labo talaga maging honor student ngayon na. So, ayun, as time passes by, nakupa ko din naman at na-realize ko yung mga bagay-bagay na dapat kahit anong mangyari, education is a must. Kahit blended pa yan, physical, face-to-face, we should always put in our mind na ito, worth it to after, no? Kahit frustrating siya masyado, hindi siya frustrating na makakayang. Frustrating talaga siya kasi tamad ako kapag magsusulat ganun. Tapos masakit sa kamay. Tapos, especially dun sa math, walang mag-explain kasi tapos ikaw yung mag-a-answer lahat. Relate ang Frustrating lahat. Relate masyado. ang lahat. So, Tumawa ang lahat. naman, sa tulong ng Self-teaching. mga friends ko, sa teacher ko, especially yung sa teacher ko nung sa last school, super helpful sila sa akin kasi hindi nila ako dinadown. They always giving me guidance na dapat gawin mo yung ganito, ganyan, kasi para din naman sa iyo yun. So, ayun. Okay, diba? Para naman din sa ikabubuti mo yun, Rhea. Kaya nga nagkaroon ng, alam mo kung ano yung dahilan kung bakit ka nagsisipag na answerin yung modules mo. Kasi submission na. Submission na pagkabukas. So, kailangan mo talagang sipagan. And nakaraos naman. Nakagraduate na nga. Grade 12 na nga ngayon, di ba, Rhea? So, marami yung changes nung dumating yung pandemic. And talagang naapektuhan talaga yung mental health nating mga kabataan. And para naman sa iyo, Alvin, 'di ba? Ano yung ginawa mo in order to protect yourselves physically and mentally during the pandemic? Physically, during pandemic. Yun, sa physical, is, kumbaga, nag-start ako ng, ewan ko lang master. Like, workout, yun, mga workout, yun, ganun. Workout. And sa mental naman, is yung hilig ko sa pagtingin ng mga anime, Yun. think positive always. Also, si God. Yun kasi yung paghuhugutan ko talaga kasi God. Kasi Naging weapon. kapag wala si Lord sa buhay mo, yun, parang down mo Ang lang labo. talaga. Ang labo talaga. Ang labo talaga. So, yun. Thank you, Alvin. Mm. Next, sa'yo naman, Dor. Paano Ano, go. pareha lang din kay Alwin yung physically, yung workout. Exercise. Yes, Tingin ko parang, pareha tayong lahat. Specific oo, exercise. yung parang, ano lang, yung self-exercise lang nasa YouTube lang, naka-base or nakatingin sa Yun. YouTube, ang May mga guide, tutorial ganun. kasi sa YouTube. Oo, yun. Then, yung sayaw-sayaw din, kasi mahilig din kasi ako sumayaw. So, Yun. yung parang, TikTok. hindi ako nagti-TikTok. Ano, yun ang physically. Ang mentally, marami. Yun din, yung pagtingin ng mga movies or mga dramas, mga ganyan. Kasi nagbibigay siya ng entertainment, di ba? And then, ano din, mahilig din akong magbasa. Siguro mga stories like Wattpad or mga manga, ganyan din. So, parang nadadivert yung negativity ko sa entertainment na nababasa ko and
nakikita. And of course, ano kasi nung pandemic, nagkaroon ako ng baby brother. So, parang naka-add din siya ng entertainment sa life ko. So, parang sa pagbabantay ko sa kanya, sa paglaki niya, parang ano din siya, nag-add up siya sa happiness ko. Kasi, makulit, ganun. And then, lastly, of course, si God din. Since, ah, nag, anong tawag dyan? Nagre-rely ako sa kanya if ever my mental health is not that good. Yun. Oh, yes, yun lang. Si God yung sumbungan mo sa lahat. Kasi parang if yung parang hindi ka comfortable na mag-share sa iba, meron naman si God. So, Yes. Tama yun. talaga. Mm-mm. Tama talaga. Ang mga mabibigat na Mm-mm. dinadala ng Yung natatakot kang ma-judge ng Yes, tao sa mga Oo. problema mo. Kasi baka sabihin, ka-OA-han lang na hindi naman. So, di ba? Totoo naman yun. So, Yeah. si Rhea, ano yung ginawa mo in order to protect yourself physically and mentally Parang during mahina yung signal ko. during pandemic? So, Same tayong lahat. Sa physical, I always engage myself into something na ma-enjoy ko. Like sa workout, sabay kami ng pinsan ko sometimes. And then, ayun nga, workout. Tapos, kasi nag-gain ako ng weight. Kasi tapos, Wow. baka lumobo ako ng masyado. So, ayun, nag-workout ako. And naman sa mental, ano ba? Parang, parang wala naman. Physical, more on physical ako doon. Tapos sa mental naman, more on movies kami. Movies, ano pa nga ba yun? Movies lang. At saka workout, yun. Yan. So, Sa yun. physical and sa mental ko. So, isa pa din partner sa physical na hindi ko pala na-share. Isa sa mga physical na ginagawa ko dati yung during pandemic, yung mga utos Akala ko ng parents. basketball. Utos ng Akala ko parents. basketball. Gumanon ako eh. Utos ng parents. Utos ng parents. Yun. Anong utos Bili ba? ka ng bulaklak. Diligan mo yung bulaklak. Ayun. Magwalis ka, mag-scrub ka. Yes, Yun, mga yun. utos ng Yung parents. yung physically, yung pagkain, 'di ba according din siya doon, like, yung a-avoid ng mga soft drinks and junk Yun, foods. yun. So, Kasi, para in line siya sa workout. Oo. Oo. Yun. so, di ba tayong mga... Mag-calorie deficit talaga. Kasi Oo. useless yung pag-workout mo kapag Kain pa rin ng kain. Oo, yun. So, di ba, nako-cope up natin yung mga stress natin sa mga bata na meron ba kayong perspective na kung paano yung mga kabataan, yung mga bata natin, kung paano nila yun nako-cope up? Sa tingin nyo, may mga problema ba sila na pinagdadaanan? Sa mga bata. Oo, sa mga bata. So, di ba, inline siya with, balik tayo sa ating, Mga kabataan. oo, sa ating mga Mga kabataan. kabataan. Yung topic natin for today. Or yung title natin na 2023 National Children's Month Celebration. Council for the Welfare of Children. So, paano ba makakatulong mapanatili ang proteksyon at karapatan ng mga kabataan dito sa ating bansa? Sige, ako na pa. Sige, ikaw. So, paano ba maprotektahan ang isang karapatan ng isang bata? Paano nga ba? Una sa lahat, blaster mo na ako. Sige. Para, Makagain ng energy. paano nga ba maprotektahan? Una sa lahat, dapat mapakinggan ang isang bata. O, mapakinggan kung ano ang gusto nito, mga bagay-bagay na pambata, partner. They should Yes. be here. Mapakinggan talaga. And also, dapat mayroon silang proper na pag-aaruga Yes. ng isang pamilya. Kasi kapag magulo ang isang pamilya,
magulo din yan in the Yes. future. Kaya kailangan talaga sa mga parents natin. Kalinga Okay. ng mga Yes, parents. oo. Kasi yun talaga yung Kailangan. foundation ng ng isang bata. Kaya maprotektahan siya sa sa pamamagitan ng perspective sa pagiging mabuting pamilya. Oh. And second one is pakikinggan sila Mm-mm. and proper proper na pag-alaga. Yun yung kwan. Tapos isa din yung edukasyon kasi Mm. meron silang Karapatan. di ba? Meron tayong mga karapatan. And isa pa doon is yung edukasyon, nabanggit ko na. Meron silang matututunan na maa-apply nila in the future. Yes. And malalaman nila kung ano ilang kanilang mga karapatan na ba dapat nilang gawin or mga dapat di dapat gawin. Yun para kay Alvin. Yes. How about naman kay Dorothy? Ako din, same lang din naman na yung proper na pag-parenting sa mga bata since children, hindi masyadong, mas may knowledge yung parents. So parang sila yung dapat nag-guide, nagpo-protect. They have the power to protect their children. Ganyan. And that is also the responsibility. So it's not the children's, yung parang yung children nagre-rely din naman sa parents or sa family. So yun, also children have their own rights then. So mapapanatili siya. Yun din yung pakikinig sa mga bata, like hindi tinatabunan yung parang kagustuhan nila na need din naman nila. Kasi iba din naman yung mga wants lang talaga na hindi naman talaga masyadong need. Pero yung parang kung ano talaga yung tamang pagpapalaki sa mga bata, ganyan. And children, to also love their children rightly, ganyan. Mapapanatili ang protection sa mga kabataan if anong tawag dyan? Parenting pa rin yung yung term. Pag maganda yung parenting since bata, yung parang hindi ka masyadong, anong tawag dyan? Doon talaga nagsisimula sa family yung lahat. Yes, kasi doon din tayo lalaki. So children, ang mga kabataan doon nila makukuha yung first na protection and yung rights nila doon din makukuha. Okay, sa lahat. So, thank you, Dor. How about kay Rhea? Si Rian. So, paano natin mapapanatili yung karapatan at proteksyon ng mga mga kabataan? So, for me, syempre, doon malaking factor yung family kasi doon nagsisimula. So, yung family kasi natin is our first teacher natin. And sa school, that's why nandito tayo mga student leaders, di ba, to guide and be their voice, di ba? Kasi for me kasi kahit bata naiilang, parang nahihiya na magsabi ng yung mga concerns nila. So that's why we are here to be their voice. We should be the one who will first approach them. Mga say hi to them. Okay ka lang ba? Ganun. Parang they feel parang comfortable sila sa ganitong environment sa school. Kasi, di ba, most of our time is nasa-spent natin sa school. So, why not? We will use that time to have their time, no? Na magkaisa, na ipapil natin sa kanila na they belong here and it is a safe place for them to be free. Yes, totoo. And yung proper parenting, 'di ba? Alam nyo ba
na may nakasalang na Positive positive parenting parenting bill. bill. So, praying na maipasa ito dahil protection ito ng mga bata at pagmamahal din para sa mga magulang. Tulong sa mga magulang, nakakatanda sa relasyon sa mga bata. Kasi malaki talaga ang factor na isang parent sa isang bata. Yes, good Kasi- parenting yung nararapat kasi. Kasi ito talaga yung foundation na kung saan mag-grow yung isang bata, Yes. ma-build yung isang bata, ang attitude ng isang bata. Kaya I hope that we hope that ang parenting bill is positive pasa. parenting bill is may pasa. Yes. Yan talaga. Kasi malaki talaga tulong nito. Okay. So, para naman sa akin, no, paano natin mapanatili ang proteksyon at karapatan ng mga kabataan is through volunteer. Pwede kang mag-volunteer sa sa mga organisasyon na sumusulong ng proteksyon at mapalawak pa kung ano yung knowledge about karapatan ng kabataan. Yes, yes, partner. So, Yun, partner. So, napakaganda talaga ng ating episode yun kasi pinapalaga natin yung mga mental Yes. health awareness ng mga isang bata, na-share natin yung mga thoughts natin kung anong mga positive and negative na nangyari sa ating buhay during pandemic. And also, nabigyan natin ang halaga ang ating, anong tawag nito? nabigyan natin ng pansin Oo, at mas napalawak pa. At maraming salamat kasi yun, sinamahan niyo kami sa ating National Children's Month celebration dito sa Calambag. And meron pang mga announcement para sa Yes, ating okay, huling partner. bahagi ng ating magandang episode Sige, ngayon. partner. So, andito, ito, Yun. ayan. Narito ang Child Rights Network. Then, ito yung mga schedule to be held from 18 to 23 of November 2023 at the House of Representative in Quezon City. So ayan, sa November 18 po, meron po tayong activity which is workshop on making cartoons, and nandyan po din yung registration link at saka yung venue. Yes, sa November 21 naman po is meron tayong opening ceremony and ribbon cutting sa part 1 yun, partner. And sa part 2 is dialogue and legislators with children. And part 3 is plenary session and privilege speeches. So ayan, kung nakikita nyo po Plenary. yan, sa screen, meron pong registration Privilege link speeches. for November 20 to 22. Ayan, kung Yes. nakikita nyo po, Opo. ito po yung link at saka yung venue po kung Sana, saan gaganapin. sayang partner na kasi dun Doon gaganapin sa Quezon. Manila, sa Yes. Quezon Quezon City. And sa November 21 yun, nabanggit ko na kung ano ang mga activities. And sa November 22 naman, meron tayong mental health seminar afternoon with OSAEC seminar. OSAEC. OSAEC OSAEC seminar. So, ayan po, abang-abang po kayo Yes. this November 18, November 20 to 22. Ayan. So maraming salamat po sa pagkikinig at standby dito sa ating live session sa Calambag. Kasi nasi-share natin yung mga thoughts natin Yes. ng bawat isa. Tunay nga yung Calambag is kalampag at ambag ng mga kabataan. Yung kabataan Yes. talaga yung mangunguna sa... Yes. I hope that na-share nyo yung video live na ito, Yes. and I hope na goods kayo ang inyong mga adlaw kanan. Yes. Nag-Bisaya. And meron pang mga announcement. Inclination, wag niyo pong kalimutan. Yes. Wednesday, 3 p.m. to 4 p.m. Then meron din tayong Calambag Saturdays, 1 p.m. to 2 p.m. Yes. And then yung Senior City Kwentuhan, Saturdays, 3 p.m. to 4 p.m. And paki-like na lang po sa ating page and sa ating YouTube channel, partner. Yes. And also, for the last time, hingi tayo ng time. Message nyo po, Dorothy and Rhea. Unahin natin Si Rhea. Si Rhea Si muna. Rhea Si Rhea. Sige. Sige. Ayun, thank you for our
especially sa viewers natin, and hindi dapat natin makakalimutan si God, which He provides everything, yung magandang araw ngayon, yung panahon, hindi masyadong binuhos yung ulan. Siguro it is our time to showcase and to spread the awareness, information of everyone about the Children's Month celebration, National Children's Month celebration. So ayun, sa mga viewers natin, sana may patuloy natin yung pag-view ng aming live, even though every Sabado lang, pero it's a great thing, no? Yes. May mga additional information tayong nalalaman, and sa bumubuo ng Inet and Kalambag, thank you po sa mga kasama ko, kay Junalyn, kay Alvin, at saka kay Dorothy. Kahit na iilan lang tayo, at least we did our best, and hopefully next yung mga kasama natin is makaka-attend na ng live, and ayun, hoping for something next time. So, before tayo mag-proceed kay Dorothy tsaka ka Alvin, nais ko lamang pong batiin ang nag-comment sa ating Kalambag live for today, si Ma'am Maiko Trujillo. Hi po, Ma'am Maiko. Thank you for supporting Kalambag, our #1 fan here in Division. So, at the same time kay Ma'am Melody din po, good afternoon po din sa inyo. At tsaka sa aming bigating Principal, Ma'am Clarice Angela Morales Hasanyon. Hi po, Ma'am Clarice. Good afternoon po. And I would like to shout out po sa aking churchmate, si Ma'am Rowena Caranzo. So, ayan. Thank you po for supporting and watching our episode Kalambag. Sige, So, punta tayo. Let's proceed. ayan. Kay Dorothy pala. Okay, thank you po sa Inat and sa Kalambag. Of course, to my kasama ngayon. Thank you, Junalyn and Alvin. Of course, Rhea, sa chika-chika natin for today, which is very an important, important, important discussion siya. And I like the discussion. Kasi kasali din tayo sa children eh. So parang, din siya, it is a great way. And then, thank you for this opportunity na nakasali na naman ulit. And thank you kasi anong tawag dyan? Naka-timing ako. Hindi ako na late. Kasi galing akong photoshoot. So akala ko hindi ako makakasali. So thankfully, nakauwi naman on time and nakasali ako. Kasi excited ako sa topic. Kasi madami akong gustong i-share. Ganyan. Yun lang. Thank you. Sa viewers. Tama, thank you sa viewers. So, maraming Thank you sa Okay, pakikinig. especially shout out to Sir Nars DJ. So, hi sa'yo, sir. Good afternoon po. Hey, partner. Okay, before tayo mag-end, nais ko lamang pasalamatan yung ating mga viewers, especially sa bumubuo din itong Kalambag, ang Inet Philippines, and then sa suporta na din ng ating SDO Kidapawan. Yes, SDO. And muli, ako nga pala si Alvin Payne Almero, ang inyong lingkod mula sa Kidapawan City. At maraming salamat po sa pagkikinig at standby dito sa ating live sa Kalambag na kung saan nagsa-celebrate tayo ng Children's Month, which is 2023 National Children's Month Celebration, Council for the Welfare of Children, with the theme, Healthy, Nourished, Shelter Ensuring the Right of Life for All. Yes. Hanggang sa muli, this is Jonalyn M. Calamba. And muli, ako nga pala si Alvin Payne Almero na nagsasabing, maraming salamat po. Okay, basta sa Team Kidapawan, Mga bata ang number one. Paalam po and have a God bless everyone. Yay, bye.